Yun, hi! Hello mga ka-BTP at mga kamag at syempre sa ating mga kabatas. Welcome, welcome again to another video reaction from your Lolo Mag. So, ito, sinadjust lang to ng ating isang ating subscriber na tinanong niya ako kung ano masasabi ko kay Mima Alicia. So to si Mima Alicia no, parang ito ay sumikat nung panahon ng election kay BBM no. So magaling magbigay kasi ito ng mga reaction din no. Magaling din siya magbigay ng mga komento no. So yun, parang yun nga, may napanood kasi akong video niya na talagang nag-viral no. At yun. So yun, tingnan natin kung ano yung panoorin natin at pakinggan natin kung ano ba yung masasabi niya dun sa banta na kakasuhan nga raw yung mga small vloggers, and pakinggan din natin kasi pinayuhan niya si Idol Rapi at saka si The Real Idol Attorney Libayan no. So ayun, meron siyang payo eh. So pakinggan natin. Panoorin natin. Kung umaga nyo man ito napapanood, magandang tanghali kung tanghali at kung gabi nyo man ito napapanood. Ganun din sa'yo, madam? Meron sa aking nag-PM, nag-private message nung mga 3 days ago na tinatanong, ano ba yung masasabi mo dito kay Raffy Tulfo na meron siyang kakasuhan ng mga maliliit na vloggers, mga vloggers na against sa kanya. Well, this is my own opinion guys kasi baka sabihin nyo, yes, ma'am. Isa ka na din sa kakasuhan ni Raffy Tulfo, ganito ganyan. Well, hindi naman ako natatakot kasi first of all, wala naman akong ginawang masama sa kanya. That's right. So ang akin lang exactly. Wala rin kaming ginawang masama, ma'am. But, diba? Ulit natin. Dito ay naglalahad lamang ho ako ng opinion, ng aking pananaw ukol sa kanya at sa nakikita ko sa trabaho niya sa Congress at dito sa Raffy Tulfo and Act. Ma'am, Senado po. Senado po. Ito kasing si Raffy Tulfo guys, aminado naman ako na medyo may pagkabossy ng konti. Pero totoo, matulungin si Raffy Tulfo pero may pagkabossy nga lang. Ang akin lang naman sana yung ugali niya sa pagkabossy? Yun lang ba? Tuloy natin. Raffy Tulfo in Action, hindi niya sana dinadala dito sa Congress. Ama. O pati si ma'am, napansin niya. Feeling nasa RTIAC si Raffy Tulfo kapag nasa Senado. Diba? Grandstanding. Diba kasi iba ho yung galawan niya sa Raffy Tulfo. At the same time, dapat iba din yung maging galawan niya sa Congress. Ang problema ni Raffy Tulfo is yung ugali niya doon sa Raffy Tulfo in Action, dinadala niya sa Congress na tila baga akala mo siya ang naghahari-hari. Yun. Napansin din ni ma'am. Hari-harian. Hari-harian sa Senado. Tama naman eh. Diba? Lahat na lang kinontra niya. Tapos, credit grabber pa, no? Diba? Kay Senator Loren Legarda, napanood niyo ba yan? Reaction ni Attorney Clay Castro. Diba? Okay, in the matter of facts na totoo ba na matulungin itong si Raffy Tulfo, Mima? How sure you are? Ganito guys, sa Raffy Tulfo in Action, may mga iilang vloggers akong nakausap. 3. Lahat sila nag-try na magpatulfo. Yung isa, napayagan. Pero ang consequences kasi dito guys, hanggat wala kang pinakapitang marikit na pangalan, wala kang pangalan, hindi ka talaga papansinin. At kung yung issue mo ay napaka-serious, tapos wala ka din naman talagang pangalan, hindi ka napapansin agad-agad sa Raffy Tulfo in Action. Pero pansin nyo, pag yung mga sikat na mga vloggers ng papatulfo, di ba? Agad-agad. So same thing lang din sa mga alam natin, no? Yung sinasabi ni Madam, which is patunay lang na totoo yung ating mga nakikita, yung ating mga komento tungkol sa
yan, sa pagpunta mo sa RTIA, kung di ka sikat, kung di viral, di ba? Na dinidebunk nila. Pero, di ba? Ito si ma'am, ano to, neutral to eh. Pero alam niya. Di ba? Kinabukasan, nakakapagpatulfo agad. Pansinin nyo yung mga taong may hirap tapos Eh kahit nga po ma'am hindi nagpapatulpo eh. Di ba? Basta viral. Kagaya nung kay Aura. Di ba? Hindi naman nagpatulpo si Aura eh. So, ano nangyari? Pahiya. kahit walang sense basta mapagkakakitaan lang nila yung ang ama ay ang anak ni Rape ang kanyang ano ganito ganyan 'di ba yung mga sensitive topic na hindi naman dapat Naalala ko tuloy si ano. Si... Ano nito, sabi niya, pag ang Pilipinas ay tahimik, pag ang Pilipinas ay walang nag-aaway na mag-asawa, walang nag-aaway na magkapitbahay, walang iko-content si RTIA. biniburst Diba? out outside the world 'di ba kasi malaking kahihiyan hindi na sana tinatopic pero tinatopic nila for the sake of the views ngayon Okay? napapansin nyo na totoo madaming may hirap ang natulungan si Rafi Tulfo in action kasi But- guys In exchange of... Ulit natin. as a content creator, alam ko yan kasi vlogger din ako. Ganito ang eksena guys. Yeah. Sabihin na lang natin si Rafi Tulfo, nagbigay ng 100,000 diyan sa mahirap na yan, sa isang tao na yan. Tapos, can you imagine guys, na yung content ni Rafi Tulfo sa isang tao lang yan, umabot ng 2 million views, 3 million views. Tapos, part 1 pa lang yan. Wala pang part 2, part 3, part 4, part 5 hanggang part 10. Di ba mga... What? May part 10? Di sobra ka na pinagkakitaan sa isang content lang. Tapos magkano bibigay, ma'am? linya-linyang tirada, mga part. So imagine, kung yung part 1 na yan, trending, malamang susundan yan yung part 2, part 3, hanggang sa kung ilang part yan, hanggang sa matapos ang issue. Guys, mas malaki ang return dito kay Rafi Tulfo in action. Tumulong siya, sabi na lang natin, tumulong siya ng 10% na nabawas sa kanyang kinita, pero ang bumalik sa kanya sobra-sobra pa sa 100%. Biruin mo, nagngal-ngal ka lang dyan, nanakot ka lang dyan, 'di ba? Tapos kumita ka ng sandamakmak na Nanakot. pera. So anyway, ang pagtulong kasi ni Rafi Tulfo, sa napapansin ko lang although tumulong siya, pero related pa din sa poverty porn. Alam niyo yun guys, Patay. na tutulong pero may kapalit naman siya in exchange. Tinulungan niya yung tao, binigyan din naman siya ng tao ng content. Imagine, tapos may mga malalasawang topic kung minsan, 'di ba? Ang ari ni ano, ganito ganyan, ang misis, Meron ba nun? Kasi di ba tinapik ko yung ano, yung mga title ng ano na, ng mga content niya. Di ba tinapik ko yan? Pero wala akong nakita. Pero may nakita ko yung bubuka-buka ka yun eh. Meron yung kaso lang hindi ko na naipakita dun sa video ko. Hindi ko na mahanap. Pero alam ko na content yun ni ano, ni attorney. Di ba yan, no? So yan, tuloy natin. ganito My ganyan. goodness. Ang misis mo ay ganito ganyan, ang mister, mga kabit issue, ganyan. So wala namang masama kasi Rafi Tulfo in action, sinusumbong nila yung problema nila wala namang masama. Pero yung Tama. mga sensitive topic naman sana na hindi na dapat tinatackle, pwede naman tulungan in private. Bakit kailangan pang Yes. isiwalat? At saka, Kasi man pag in private, wala daw itutulong. Saan daw ako itutulong? Diba? Pero hindi lingid po sa kaalaman natin na ang RTIA ay foundation. Diba? So, malamang marami nagdo-donate dyan. Kaya lang, hindi nila binobroadcast na may mga nagbibigay dun sa kanilang foundation. Bukod pa dun sa content nila. Tama? O, kaya tayo kaya kayong mga Tulfo fanatics, huwag na kayong pabudol naman. Di ba? Kitang-kita na eh. Kitang-kita na eh. Yung mali. Diyan pa rin kayo, bulag na bulag. Patuloy natin. totoo guys, tingnan nyo si Super DM.
example ko na lang siya, na-scam daw siya sa paluwagan. So, I don't know the whole story of this young boy, kung totoong na-scam siya. But then, duminig daw siya dito kay Raffy Tulfo in action. Pero hindi daw siya napakinggan. Parang in-ignore lang siya. Kasi nga, wala namang masyadong malakas na pangalan itong si Super DM. But then, kapag mga vloggers na ang issue ay kukunti lang naman, tapos kilalado, 'di ba? Ang bilis ng agarang aksyon. So yun lamang ho yung hindi ko gusto kay Raffy Tulfo in action. But then, yung pag-uugali niya, the way na maging prangka siya, totoo naman. Pero guys, dito sa mga vlogger na kakasuhan daw ni Raffy Tulfo, pabor ka ba, Mima? Well, hindi. Hindi ako pabor sa kakasuhan daw ni Raffy Tulfo. Kasi daw, araw-araw daw siyang kino-content, ganito, ganyan. Eh, kung hindi mo din naman binibirada, 'di ba? Wala din naman, di naman mananahimik na lang sana 'yan eh. Kaso tinitirada nyo din. Ang isang pagkakamali ay hindi pwede sundan ng isa pang pagkakamali. Ako nagiging balance lang ako kay Attorney Libayan. Sa Attorney Libayan, likas na, magaling na abogado. Ayan. Papayuhan na ni Madam Mima, si Attorney Libayan at si Idol Rapi. Go! Magaling yan sa lahat ng aspeto. Viewers ako ni Attorney Libayan. So, I am not here today para magpa-etyo sa inyo, sumusaw sa issue. Kasi madami din naman kasi nagtanong sa akin kasi vlogger din naman daw ako. What is my opinion? What is my comment? What is my views, beliefs dito sa kay Raffy Tulfo in action na sinasabing nilang kakasuhan daw yung mga maliliit na vlogger. Kaloka, merong tumutunog na marikit dito sa sa tabi ko. Anyway, ako, totally, wala naman ako kasalanan. So, hindi naman ako matatakot. But then, syempre, as a vlogger, pinoprotektahan ko lang din ang mga kapwa ko vlogger. Kasi alam ko din naman na may mga pinanghuhugutan yung tama. mga yan. Nice. Thank you, Mama. Thank you. Yung mga pagprotekta sa ating mga yung mga kasama. Kasi small vlogger ka pa rin, Ma'am eh. Di ba? Kasi si Attorney Libayan, small vlogger pa rin eh. So, tuloy natin. Yan sila yung mga vlogger na basta sa Attorney Libayan. Attorney yun Siya yung tipo ng attorney na masasabi ko na walang pinakatakutan. Binantaan, may death threat na. Yes. Wala siyang pinakatakutan. To the point na iniidolo ko siya. Although may mga bagay na hindi ko nagugustuhan sa kanya. Like? Sa personality niya guys but then sa kanyang mga content, just to be fair, ang gaganda ng mga content niya. Minsan dyan pa nga ako kumukuha ng content ko Kasi nakikita ko, nabigyan ako ng knowledge. 'Di ba? Magaling si Attorney Libayan. Hindi ko lang Magaling talaga, Ma'am. Si Attorney Libayan. Kaya nga, unang napanood ko pa lang yung isang video niya, bumilib na ako. Yung passion niya, yung kanyang dedication sa kanyang advocacy. Diba? Kasi nagumpisa lang siya sa halos wala namang sumusuport sa kanya. Diba? Pero dahil sa malakas na loob niya at dahil sa pagmamahal niya sa bayan, sa ating mga kababayan, gusto niyang baguhin yung mindset ng mga kababayan natin na, diba, nabubudol ng RTIA. Diba? Na gusto niya ng ating mga kababayan ay maging independent, na iangat ang sarili. At sa kabila ng halos mag-isa lang siya noon, ngayon dumadami na yung support niya na nanggagaling sa taong bayan. Kaya maraming salamat sa iyo, Attorney Libayan. Sure na bakit ganoon ho ang Raffy Tulfo in action sa kanya. Well, kasi sabi din naman daw ng iba, araw-araw daw na kino-content niya si Raffy Tulfo. Talagang araw-araw na iko-content niya si Raffy Tulfo kasi in the first place, may mali. Yun. Diba? Imbis na i-resolve ang issue, dinadagdagan pa. And hoping naman sana na magkasundo na sila. Diba? Kasi yun lang. Yun lang, ma'am. I don't think kung magkakasundo. Kasi parang ako sa akin lang hindi naman personal Hindi naman personal yung nila. Wala naman personalan dun sabi nga lagi ni attorney, issue hindi tao. So
Kaya lang kung titingnan mo yung kung titingnan mo yung situation, yung content ni Rapi Tulfo kasi ang gustong mabago or gustong yung mga content niya na gustong mabago dahil sa mga content niya, gustong mabago ni attorney. Yun nga yung mindset ng mga tao dun sa mga content ni Rapi Tulfo hanggang sa sana, baguhin na nila yung kanilang style ng pagtulong sa tao. Yun lang naman, yun ang gusto ni attorney. Kaya kung hindi babaguhin ng RTIA yung kanilang way ng pagtulong sa tao, malabo siguro na magkaroon ng ng pagkakasundo na sinasabi niyo. Pero hindi personal hindi personal. Kasi issue nga hindi tao Tuloy natin. Attorney din si Attorney Libayan. Baka makuha yan ni Rafi Tulfo dyan sa Rafi Tulfo in action, di ba? Instead na mag-away, bakit hindi na lang mag-unite? Totoo walang binatbat si Attorney Libayan. Magkano yung subscriber ni Tulfo? 22 or 23 million? I don't think so. Basta sobra 20 million ang 27 million, ma'am subscriber niya. Samantalang sa Attorney Libayan, 500,000. Ang layo, guys. Actually, wala pa pong 500,000. So, sobrang layo talaga. Kaya nga, small vloggers. Versus, sabi nga David versus Goliath. Ng agwat ni Rafi Tulfo at ni Attorney Libayan. But then, I stand for the right. So, hindi ko naman sinasabing tama at mali si Rafi Tulfo. Hindi ko naman sinasabing tama at mali itong si Attorney Libayan. Ako, medyo nalito ako doon, ma'am. Okay, tama. Hindi mo sinasabing tama at mali si Rapi Tulfo. Ganon din si Atty. Libayan. Sabi mo kanina, ang mali lang ay yung way ng pagtulong. Okay, diretso natin. instead na mag-away, magkasundo na lang. Kasi may utak din naman. Ma'am, wala pong away na... sa totoo lang, wala namang away na nangyayari, no? Iba lang kasi iba lang kasi ang isip ng mga Tulfonatics at ni Rapi Tulfo. Akala niya, kahit na ulit-ulit sabihin ni Atty. Libayan na na issue hindi tao, parang hindi nila maintindihan kasi na issue lang ang binabanatan dito ni Atty. Ni Atty. Libayan, Pero parang pakiramdam nila pine-personal na sila. So, wala namang sigurong away na personal. Kasi sabi nga ni attorney, hindi naman siya galit kay Rapi Tulfo. Actually, kapag may ginagawang tama naman si Rapi Tulfo, pinapansin din naman ni attorney, pinupuri niya. Agree ako dyan sa sinabi ni Rapi Tulfo na yan. Gumaganon siya kahit naman yung ibang mga vloggers Diba? Tuloy natin. Si Atty. Libayan na pwedeng magamit ni Rapi Tulfo at itong si Rapi Tulfo pwede niya magamit si Atty. Libayan. Pwede silang magamit ang dalawa. And gamitan na lang ganun. Gamitan na lang siya, ma'am. Hindi. Joke lang, ma'am. ang akin lang naman sana dito sa Rafi Tulfo in action, maging fair naman sa lahat. Huwag yung puro lang sikat, huwag lang kung saan kayo makakapag-benefit. Yun yung mali na nabanggit nyo. Ayun naman na binanggit nyo ulit ngayon. So, may nakita ka pong mali kay RTIA. I don't think may nakita kang mali kay Atty. Libayan, no? Siyempre, nobody's perfect naman. Nagkakamali din naman siguro si Atty. Libayan. Dapat be real, di ba? Kung sino yung totoong nangangailangan, kung sino yung totoong yan yung tulungan nyo. And kay Rafi Tulfo naman, sa personality niya, yung pagiging maangas mo sana sa Rafi Tulfo in action, wag mong dalhin dito sa Senado. Kasi hindi naman sa lahat ng oras ay tama ka dyan sa Senado. Ano yung na-implement mong batas? Yun, diba? Patay na. Wala pang na-implement. Meron siyang binubuo, ma'am. Sila yata yung road rage bill ba yun? Pero parang sponsor lang yata siya doon? Or silang, pamilya yata nila? Go. Hindi ko alam guys, kasi di pa naman ako nag-research sa mga in-implement, gustong ipa-implement ni Rafi Tulfo na batas. Well, sa nabasa ko. At saka yung ma'am, yung ano ba yun? Kapisanan ng mga vlogger ng Pilipinas. Patay na. Kapisanan ng mga vlogger ng Pilipinas.
last month or basta month ago, meron siyang gustong implement na batas na na-implement na before. Iniba niya lang yung concept. Anyway, basta, yun. Yung napansin ko kay Rapi Tulfo, meron ka namang mga abogado, meron ka namang mga di ba, mga kasapit yan. Bakit hindi mo paisipin yung mga kasamahan mo kung ano pwedeng gawin mong batas? Actually, sandaang abogado yun, ma'am, no? Bakit nga ba, no? Tama ka rin, eh. Bakit nga ba wala siyang maisip na batas sa dami ng abogado niya na pwedeng magpayo sa kanya, di ba? Tama. Eh, ewan. Na bago. Diba? Kaloka. Anyway, yun lang. So, Ayun mga kababayan, mga kabatas, mga ka-UB. Yun, no, yun ang pananaw niya, no, ni Ma'am Mima Alicia. Patungkol nga po sa pagkakaso ni Idol Rapi sa mga small vloggers, no? So hindi siya pabor. At yun nga, sabi niya, pinoprotektahan din niya yung mga kapwa niya small vloggers, kagaya natin. Salamat doon, ano, ma'am. And yung payo niya na sana magkasundo. What do you think, guys? Comment down. Mangyayari kayo? Well, I hope someday mangyari, no? Pero dapat in a good yung tamang lang dun sa tama, no? Yeah, sabi ko nga, siguro kung mababago yung mga content nila, no, yung way ng pagtulong, mangyayari yan. Diba? Yun kasi ang gustong walain ni Attorney Libayan, yung mga ganong content nakakasira ng family. Gaya ng content niya kagabi, no? May isang pamilya na naman ang nasira dahil kinontent nila. Instead na maayos pa, pinroad ka sa buong mundo. Diba? So, yun lang, no? Mga kamag, mga kabatas, mga ka-AUB. At muli, ang magandang umaga sa inyo lahat. Huwag natin kalilimutan, minsan lang tayo mabubuhay sa mundo. Gamitin natin sa tama at sa mabuti. Maraming salamat po.